Ayan, mga master. So, good day po sa inyo lahat at welcome sa ating channel. So, this is our last day dito sa Taiwan at nagpapahinga na lang ako. Ang oras ay alas 11:30 ng hapon. Ng umaga. So, mamayang alas 7 ng gabi flight na natin pabalik ng Pilipinas. Ayan. So, sa 7 days ng pag-explore natin dito, no? Actually, hindi nga namin napuntahan. Maraming magandang puntahan dito sa Taiwan kaso kapos na sa oras kasi syempre yung vacation leave is 7 days lang. So, ang daming mga bagay na na yung mga natutunan ko dito sa Taiwan, yung mga nakita ko rito, parang nung unang lapag ko rito, hindi parang na-culture shock ako dun sa sistema nila dito sa Taiwan kasi napaka-smooth lang, no? Ang unang-una kong napansin dito sa Taiwan, talagang na-amaze ako sa kalinisan nila. Napakalinis nila sa kapaligiran, sa lahat, mga master. Yun ang sobrang na-amaze ako dito. Kahit saang lugar, na nakarating na ako ng Taipei, nakapunta kami ng Taipei, no? Kahit sa mga kabundukan doon, wala kang makikitang basura. Lalo na dito sa city, di ba? Kita nyo, urban yan, no? May mga business establishments, and meron pa silang mga night market dyan. Pag umikot ka dito, kahit saan ka pumunta dyan sa mga sulok-sulok dyan ng mga lugar dito, wala kang makikitang basura. So yun ang sobrang nakaka-amaze dito sa lugar na to. Napakalinis nila sa paligid. Tsaka tinetreasure nila yung kalikasan, no? Huwag na natin tanungin dyan sa Pilipinas kasi alam naman natin talaga sa atin, napakadumi talaga sa atin kasi ang mga tao sa atin walang disiplina pagdating sa basura. Tapon dito, tapon doon, pag may kumain, plastic, tapon kung saan-saan. Diba? Dito, wala kang, kahit yung mga tao dito, meron silang mga alagang hayop. Mahilig sila mag-alaga ng aso. Wala kang makikitang kahit isang perasong tayo ng aso sa kalsada. No? Basura, plastic, wala kang makikita. As in, wala talaga. Mag-ikot-ikot ka dyan, maglakad-lakad ka dyan. Wala kang makikitang plastic na pakalat-kalat. Yun ang unang-unang napansin ko dito pagpasok ko ng Taiwan. So, dito sa kanila, bring your own garbage. Every time na meron kang garbage, it's either itatapon mo sa tamang tapunan, meron silang mga nakasegregate na trash can na recycled, yung mga nabubulok, tsaka yung ganun, yung hindi nabubulok. So, lagi nakasegregate yun. Kung wala kang tatapunan, bring your own basura. Tapos maghanap ka ng tamang tapunan. Ganon sila dito, mga master. Sobrang linis. Pangalawa sa napansin ko dito sa Taiwan, pagdating sa traffic. Sobra. Walang traffic. Wala. As in, hindi ka makikitang nagka-crowded yung kalsada. Diba? Wala kang makikita yung talagang sobrang haba ng traffic. Wala dito. Minsan, meron pag rush hour, mga ilang sasakyan lang, siguro mga 1, 2, 3, wala pa sa 20 naka-stoplight. So, smooth lang yung flow ng ng traffic. And ito ang nakaka-amaze pa rin dito, mga master. Walang traffic enforcer dito. Hindi uso traffic enforcer dito. Kasi daming CCTV. Pagdating sa stoplight, pag nag-red yan, titigil talaga sila sa designated na tigilan. Meron yung guhit sa kanila. Hindi ka pwedeng lumagpas doon sa guhit na yun. No? Hanggang doon ka lang talaga. Kahit anong mangyari, hanggang doon ka lang. Mag-aantay ka na mag-green bago ka mag-go. Ganon sila dito, mga master. Wala dito kumbaga yung nagbibiting na red light, walang ganon. Sobrang disiplinado nila pagdating sa traffic. Tapos, ang nakakatuwa pa rito, mga master, kahit naka-go na sila, no? Kahit naka-go na sila, kapag may taong tumawid,
mag-aantayan talaga sila. Hindi nila yan bubusinahan. As in, aantay nila na makatawid yung tao. Which is wala sa ating ganun mga master. Di ba? Pag sa atin, kapag go yung bubusinahan, di ba? Magagalit pa kung ano-ano, magkakaroon ng away. Sa kanila, walang ganun mga master. So, nakaka-amaze yun kapag napunta ka dito. Culture siya ka nga eh. Tapos, pagdating sa traffic or sa pedestrian mga master, matutuwa ka rin sa mga tao dito. Hindi rin tumatawid yan kapag hindi sila naka-green. Kailangan, bago ka tumawid, naka-green yan. At yung mga tao dito, tumatawid yan sa tamang tawiran kung saan merong pedestrian. So, dun lang sila tumatawid. Tapos, nag-aantayan sila na mag-green talaga bago sila tumawid. No, ganun sila. Sobrang tiyaga nila mag-antay. Kahit na walang nakabantay, kahit na walang sasakyan na dumadaan, as in free talaga, free kang tumawid, walang sasakyan na dumadaan, hindi sila tumatawid hanggat hindi yan naka-green yung pedestrian. Ganon din sa sasakyan. Hindi sila dumidiretso kahit na sobrang clear na yan, kaliwat kanan, walang dumidiretso. Basta naka-green yan, naka-red yan, titigil at titigil yan sa tamang tawiran. So, yun ang isa sa nakakatuwa dito mga master. Hindi uso traffic enforcer dito, 'di ba? Kaya walang korupsyon. Bisikleta, may tamang linya ang bisikleta rito mga master. Tapos ganoon din, basta motor, four wheels, pantay-pantay sila lahat. Pag nag-stop, tigil lahat yan mga master. Ngayon, itong nakaka-amaze mga master. Ikumpara niya sa atin. Kapag may banggaan sa atin, may disgrasya, di ba? Pag nagkaroon ng disgrasya sa atin, ano nangyayari? Away, di ba? Away na, murahan, ganyan-ganyan. Halos yung Sa kanila, ganito ang sistema dito sa kanila. Kapag may disgrasya, hindi naman natin maiwasan na walang disgrasya. Kahit sa bansa may disgrasya, vehicular accident or whatsoever. Pag meron ditong disgrasya mga master, driver sa driver, hindi mag-uusap yan. Maglalayo yan. Bawa, nagkabanggaan kayo. Pagbaba na sa sasakyan yan, hindi na kayo mag-uusap. Rules yan sa kanila. Hindi sila mag-uusap. Maglalayo sila. Ang bukod tangi lang na makakapag-ayos ng kanilang traffic situation. Walang iba kundi police. Yun lang. Wala silang sabihan ng masama kung ano man, kung sino mali. Mali ka, ganyan-ganyan. Walang ganon. May investigasyon dito sa kanila. May proper way. Sa atin walang ganun eh. Nakakatuwa, di ba? Yun yung ilan sa mga napansin ko dito sa Taiwan sa maiksing panahon na ating pagbibisit. Yun agad ang napansin ko talaga yung kalinisan, walang traffic enforcer, di ba? At walang tambay. Walang tambay dito sa mga kalsada, mga master, yung palakad-lakad, di ba? Yung kagaya sa atin dyan, pag mga walang trabaho, nandyan sa kalsada, nagiinom, palakad-lakad, nag-iingay. Sa kanila, walang ganun dito mga master. Kung titingnan nyo, pakita ko sa inyo. Ayan, ito city to Dapat busy yan, di ba? Ilan lang yung dyan, mga kalsada. Ay, yung mga sasakyan. May nakita ka naglalakad na tao sa kalsada. Wala, di ba? Nakamotor yan, no? Wala kang makikita mga master. Kasi, ang mga tao dito mga master, bahay, trabaho. Walang tambay. Di ba? Ganun lang sila. Bahay, trabaho, no? Mayroon naman silang mga kasiyahan sa buhay. Pero hindi kasi sila yung kagaya sa atin na talagang nagkakalat sa kalsada, may mga bata tatawid sa kalsada. Dito walang ganun mga master. Wala kang makikitang bata na pakalat-kalat sa kalsada. Yun ang nakaka-amaze sa kanila. Sobrang napaka-disiplinado nila sa lahat ng bagay. No? Ultimo sa pagkain, sa basura, sa social life, sa lahat. Napansin ko lang, no? Tapos sobrang nila, may gawin ka lang pabor para sa kanya, sobrang lagi nagpapasalamat. Lagi sila, Shen. Laging ganun.
Di ba? Napakagalang nila. Basta, sobrang mapagpasalamat sila. Pagbuksan mo lang ng pinto, o padaanin mo lang, talagang magbabaw sa'yo ng ganyan. Magpapasalamat. Nakaka-amaze. Sobrang nakaka-amaze. Napakalayo sa nakagisna natin dyan dito sa bayan natin sa Pilipinas. Kung ikukumpara mo yung Taiwan sa Pilipinas, kaya pala sila napakaunlad. Kaya napakayaman ng bansa nila dahil yung mga tao dito sobrang disiplinado. No, napakadisiplinado nila sa lahat ng bagay, mga master. Nakakainggit, no? Siguro kung i-apply yung ganitong sistema sa atin diyan, siguro mayaman ng Pilipinas. May nababalitaan ditong korap na government official pero kinukulong talaga nila. Ganun dito. Pero karamihan ng government official dito tapat sa kanilang tungkulin. Mapapansin mo naman yan eh, di ba? Mag-umpisa sa traffic enforcer, walang traffic enforcer dito. Ibig sabihin, walang corruption sa kalsada. Wala ka rin makikitang pulis na pakalat-kalat dyan sa kalsada. Yung nagtatambay ng mga pulis, wala. Ang mga pulis dito on call lagi. No? Nasa station, tapos nagro-rubing sila. After ng rubing, balik ng station. Tapos monitor na naman sila sa mga CCTV. Ganun sila dito. Talagang trabaho sa kanila, no? Talagang dedicated sila sa mga trabaho nila. Kaya magaganda yung mga facilities nila dito. Nakakatuwa, mga master. Di ba? Ang mura ng pagkain nila dito. Tsaka masasarap yung pagkain. Ang pagkain nila dito, hindi maaalat. Hindi kagaya sa atin maaalat. Dito, may lasa lang, pero hindi maalat. Kaya masarap, no? Yan yung mga na pansin natin dito sa short time stay natin sa Taiwan. Tapos ang bilis ng transportation nila dito, train, MRT, di ba? Napakabilis, mga master. Kasi dire-diretso lang. Pupunta ka sa isang lugar, makakarating ka kagad, di ka maliligaw. Kahit na hindi ka marunong magsalita ng Mandarin. Ay, ganyan lang sa kanila. Normal days ngayon, ha? Ano ngayon? Tuesday? Walang tao. Lahat, kung hindi nasa trabaho, nasa loob ng bahay. Ganun lang sila. Napaka-safe. Sobrang safe dito sa lugar na to. Kahit na madaling araw, gabi, maglakad ka dyan, maglakad-lakad ka. Safe na safe ka. Kasi nga, wala kang tao. Di ba? Walang tao. Tsaka, mga master, ito pa, ay sa kinabibiliban ko dito sa Taiwan, mga master. Pag nag-iwan ka ng gamit, o naiwanan mo yung gamit, kung saan man, halimbawa, nasa park ka, naiwan mo yung wallet mo, nalaglag yung wallet mo, walang gagalaw. Mananatili yun dun sa kinalaglagan. Dalawa lang ang pwede mangyari sa gamit mo. It's either mababalikan mo siya or mawawala siya pero makukuha mo siya sa police station. Yun. Pag nawala, pwede mong kunin sa police station kung saan nasasakupan yung lugar na pinuntahan mo. Pero kadalasan, mga master, nababalikan pa ng mga tao. Kasi nga, kaya ganun yung mga tao dito, mga master, sobrang disiplinado nila. Yung mga gamit na naiiwan dyan sa kalsada, kahit ano iiwan nila dyan, hindi nila kinukuha. Kasi, ang napansin ko dun, afford kasi nila. No? Afford nilang bumili ng mga bagay-bagay kung ano man meron ka. Kaya hindi sila nakikialam. Tsaka bukod sa maraming CCTV, di ba napakaraming CCTV, kapag nagnakaw ka dito, talagang matitrace ka agad, isang araw lang. Ganun kabilis ang responde sa kanila. Mga motor, sample na natin sa mga motor, mga master. Dito yung mga motor nakapark lang sa may designated na parking. Napakaayos ng traffic nila. Na merong mga designated parking, doon lang sila nakaparada. Yung mga motor, iniiwan lang nila yung susi minsan yung madalas, yung helmet nila nandun lang sa motor. Kahit anong klaseng helmet pa yan, kay mamahalan, kay mumurahin, iniiwan lang nila yan sa motor. Hindi pa nakalak. Yung motor hindi nakalak, yung helmet naiwan lang doon, magdamag. Walang kumukuha, walang nagnanakaw. Yun nga ibig sabihin, kasi afford nila lahat. No, kaya nilang bumili kung ano man yung gusto nila kasi nga may pera sila eh.
May trabaho sila, busy sila sa trabaho. So, afford nila lahat, no? Hindi naman sobrang yaman yung iba, pero talagang nakagawian lang nila na huwag makialam ng hindi sa kanila. Ayun, ganun mga master, yun ang nakaka-amaze dito sa mga Taiwanese na to, sa bansa na to. Kaya, napaka-unlad nila dahil simula sa baba hanggang sa taas, mga honest, no? Dito, estudyante pa lang, nag-aral na bata pa lang, ang itinuturo nila, parang sa Japan, ang tinuturo nila, hindi yung magbasa at magsulat agad. Ang una nilang tinuturo, manners, no? Paano maging magalang, paano maging honest, yan ang tinuturo nila, paano maging responsable. Kaya yung bata, pag lumaki, nakukuha nila yun, na-adapt nila yung system na yun, yung mga turo na yun. Hanggang sa pagtanda nila na ano nila, no? Dala-dala nila. Kaya ganyan, napakaunlad ng kanilang bansa, lugar nila. So, pag ikaw dayuhan ka, kagaya natin, Pilipino tayo, sanay tayo yan sa bansa natin na mga balahura, di ba? Tapon dito, tapon doon, tawid dito, tawid doon. Mas napakaingay, maingay tayo. Natural na masayahin ng mga Pilipino eh. Pagdating mo dito, mahihiya ka. Totoo ako, nahihiya talaga ako mga master. Sa pagtawid lang ha, talagang nung bago pa lang ako, tumawid ako sa hindi pedestrian kasi sanay tayo ng ganun eh. Muntik ako masagasaan ng motor. Pero hindi nagalit yung hindi nagalit yung driver, no? Wala lang, iniwasan lang ako tapos balis na. Sa atin yung galit na yun eh. Yung mga master. Yun yung napansin ko dito. Actually, marami pang mga bagay-bagay na dapat explore sa lugar na to. Pero yun yung mga major na napansin ko agad. Yung mga makikita mo talaga. At napakahirap para sa atin para sa ating mga Pinoy, kung i-convert o kumbaga gagawin dyan sa Pilipinas, parang sobrang napakahirap gawin. Nung isa pa lang, yung pagiging malinis pa lang sa kapaligiran. Diyan sa atin, di ba, meron pa mga tupad, meron mga kung ano-ano pa, di ba, yung naglilinis ng kalsada, pero madumi pa rin. Dito walang ganun, mga master, wala kang makikitang Metro Aid man lang naglilinis yan sa kalsada. Kasi mismo yung tao, kanya-kanya ng tapon sa kanilang basura. Talagang dala-dala nila. Tapos dadaan na lang yung truck, naka-segregate na lahat. Napakalinis. Kagaya nung pinuntahan natin sa Taiwan, sa Taipei, 'di ba? Ilang libo yung umattend ng countdown. Sa atin kapag may ganung countdown, ano mangyayari nun? Kasunod nun basura na sigurado. Doon, kahit napakaraming tao, nag-countdown, ang daming taong dumating, pero wala kang makikitang kahit anong plastic sa kalsada. Ganon sila. So, sobrang na-culture shock ako dito mga master sa Taiwan. Talagang matitreasure ko yung memories ko dito. Tsaka may kukwento ko sa mga makakasalamuha ko, makakakwentuhan ko sa mga hindi makakapanood ng vlog na to. Na sobrang nakakabilib sa sistema nila dito. Social, politics, talagang ma-amaze ka mga master. Ito pa, meron ako napansin dito, mga bahay nila. Ang mga bahay nila maliliit lang, yung mga lote nila maliliit lang mga master. Hindi kagaya dyan sa atin na, di ba, lalaki. Dito pag residential, maliliit na chunk lang ng lupa. No? Pero, sa kanila, pag residential, automatic yan, residential, negosyo sa baba. Ang tirahan nila sa taas, ganun sila. Dito, halos lahat yan, sa nakikita nyo yan, dyan sa labas na yan. Yan. Halos karamihan dyan mga master, yung ilalim business yan. Tapos yung taas, yun ang tirahan nila. Mga Taiwanese. Tsaka dito, ang business, walang utang. Hindi sila nangungutang. Walang utangan dito, talagang cash to cash basis. Kaya maganda yung flow ng kanilang business, no? Lahat ng negosyo rito, patok. Kahit anong business, pumapatok. Yun ang napansin ko dito. Kasi walang utang, no? Bawal. Hindi na sa bawal. Ayaw nila nang may utang.
Ayun, mga master, yan yung mga na ano ko dito. Meron pa mga baka nakalimutan ko, meron kayo dalagdag. Pero so far, yan yung mga hindi ko makakalimutan dito sa Taiwan na ano, na experience ko na sobrang ano, sobrang matetreasure mo talaga. Tsaka mabibilib ka sa kanila, no? Ang mura ng gasolina dito. Ang mura ng gasolina, grabe naman mga master. Kaya dito kung driver ka, rider ka, sawa ka talaga kada drive, no? Kasi mura ng gasolina dito. Kasi government own, control ng gobyerno yung gasolina eh. Kaya mura, mura sila. Yun, ganun. Yan ang mga napansin ko dito mga master sa Taiwan. So may kukwento ko doon sa mga makakasalamuha ko rin syempre pagyayabang ko na ganyan sila, 'di ba? Ang layo kung kukumpara mo sa atin sa Pilipinas, sobrang layo talaga, mga master. Ang layo ng ano ng agwat, no? Pagdating sa disiplina. Ayaw ng mga Taiwanese na maingay, ayaw nilang ganun. Hindi sila nag-iingay. Wala kang makitang inuman sa kalsada, party-party sa kalsada, walang ganun. Kaya pag nandito ka sa Taiwan, naglalakad ka, nakakahiya magkalat. Nakakahiya talaga mga master. Pag nasa loob ka ng train, nakakahiya mag-ingay. Kaya nga ako nagbablog ako, lagi nakatutok sa akin yung camera kasi parang ano sila, no? Hindi sila sanay ng merong ganon. Tawag nila sa kagaya ko, YouTuber. So, yan mga master, ang experience natin dito sa Taiwan. Um, Masaya, no? At nakakainggit. Sobrang nakakainggit. Pag swerte ng mga dito nakatira, nakakatuwa sila. May mga Pilipinong naging residente na rito. Na-adapt na nila yung sistema sa Taiwan. Sobrang nakakainggit. Ganun talaga. Sana no, pagdating sa atin diyan no, merong leader na mag-umpisa or man lang 'di ba gayahin nila yung ganitong sistema. Mag-uumpisa talaga sa kabataan yung sistema sa tamang pagtuturo. Kasi sila ganun eh. Ayun, yun lang mga master. Marami pa akong kwento sa mga susunod na vlog. Siguro pag uwi natin ng Pilipinas, maalala ko yung iba. Pero yan lang talaga yung hindi ko makalimutan dito. Yan yung una na hindi ko makalimutan. Kasi yan yung una ko napansin. Yung marami pang mga ano, mga kakaiba dito sa Taiwan na dapat explore. Ito pa, mga master, transportation pala, taxi. Ang taxi dito, kung magkano lang yung fare mo, yun lang ang babayaran mo. Wala yan yung, kasi ganito, kasi ganyan, kasi ganito, kasi ganyan. Walang ganon. In short, mga master, walang magugulang dito. Pakita mo lang yung address ng pupuntahan mo, right away, diretso ka kagad. No? Wala nang echo bureche. Wala nang tanong-tanong ng driver ng special na natin ganyan. Walang ganon dito. Talagang, basta sige, hatid ka niya. Kahit di kayo mag-usap, hatid ka niyan. Tapos yun na. Doon ka na, bayad, kung magkano lang. Yun, ganun lang. Sabi natin, $100. So, with $100, ganun lang sila. Wala nang additional. Hindi uso sa kanila yan. Ang sarap mag-drive dito, mga master. Honest. Mga honest yung mga tao. Oo nga, kasi nga, wala nga magnanakaw eh. Wala nagnanakaw, wala nakikialam eh. Sobrang linis nila. Nakakaingit. Ay, nako. Kahapon pa ako nag-ikot. Papakita akong vlog sa inyo. Nagbabike ako sa park. Napakalawak ng park. Pero wala kang makikitang basura sa park. Wala talaga. Zero waste. Ganun sila. Talagang dito mo makikita yung ano. Zero waste. Napaka-simple. Napakaganda. At isa pa. Ito pa. Last na siguro to. Wala security guard.
Lahat ng establishment na makikita mo, condo, itong condo na to, ah, yung mga 7-Eleven, McDonald's, yan kung ano yung mga establishment yan na common sa atin na may mga security guard, money changer, basta ganon, yung mga delikado. Walang security guard dito. Wala kang makikita ng security guard. Sa MRT, LRT, walang security guard mga master. Wala. As in, wala talaga. Ganun ka-safe. Ibig sabihin, itong lugar na to, itong bansa na to, sobrang safe. Maganda yung pamamalakad ng gobyerno at saka ng tao. So, balance sila. Kaya naman, napaka simple, napakasarap mamuhay dito, no? Basta masipag ka lang. Kaya swerte ng mga Pinoy na dito na nag-stay, no, sa residente na ng Taiwan. Kumbaga, na ano nila, yung benefit. Lastly, pala, ito pa, hindi pa lastly. Number 1 ang Taiwan sa buong mundo pagdating sa health system. Ganun sila. Talagang, pagdating sa health system, sila yung number 1. No? Dito sa Taiwan, magpa-check up ka lang, 150 lang, may gamot ka na. 'Di ba? Sa atin, sa Pilipinas, check up pa lang, ubos na ang pera mo. Libo-libo na babayaran mo. Scam ang health system sa atin. Dito sa kanila hindi. 150 check up, meron ka ng gamot. Ganun. Kaya sila number 1 sa buong mundo. Kaya ang mga tao dito, kapag may sakit, automatic, punta agad sa ospital. No? Doon agad sila pupunta sa ospital. Kasi, mura, tapos, yun na nga, may gamot agad sila. May doktor na mag-aasikaso sa kanila, mag-aalaga. Sa atin, mamamatay na lang eh. Wala pa eh. Diba? Yun. Lastly, number 1, health system. Ganda. So, yun lang mga master. Ako yung mag-aayos na at mag-flight na natin mamaya-maya. So, pupunta na ako ng airport later. No? Mag-check out na ako dito sa condo. Okay, so sana meron kayo natutunan at sana kung sa mga pupunta dito sa Taiwan, magtutour, ayan, maging guide tong napag-usapan natin. Baka lang naman, di ba? Malay nyo, mapunta kayo dito. You know? At least meron na kayong idea, no? Hindi na kayo mangangamba. Sobrang safe dito kahit maglakad-lakad ka lang dyan. Alright, so yan lang. Thank you po sa inyo lahat and God bless. Kita-kits sa Pilipinas. Bye-bye.